Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong i-vlog ngayong araw na to or iaalok sa inyo na property. Siya po ay kulang-kulang 4 na hektarya. Then siya po ay tax declaration. Opo, tax declaration po itong property na to dito po sa Tagkawayan. Ano po? Yan po natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung bypass road ng Tagkawayan. Lusutan po ito papunta ng Labo, Camarines Norte. Then yan pong side na yan pong way na yan na natututukan nga po ng aking camera, yan naman po ay papuntang Ginyangan, Quezon. Ano po? Then ito pong side na to, ito naman po yung papuntang Labo, Camarines Norte. Then yung pong property ay may right of way po siya. Nasa more or less po ito ay 100 meters na right of way, pero po may nakaangkla na po siyang kalsada. Pinalagyan na po ito ni Vice ng kalsada. Ano po? Then malapit po ito sa school. Marami na rin po ditong mga kabahayan. Yun nga po, nakita nyo naman po kanina sa video ko. Ano po? Mula po town proper ng Tagkawayan, Quezon, nasa 9 kilometers po ang layo ng bypass road. Ano po? Okay po, tara po at pupuntahan na po natin ang kulang-kulang 4 na hektarya na tax declaration ng Tagkawayan, Quezon. Okay, ayan po yung right of way. Kasi ito pong diversion road is 6 na lane po ito. Ano po? Na si semento pa lang po is 2 lane. Ayan, ito po yung pinagawa ni Vice na kalsada papunta po doon sa property. Kasi yung next po nun na property ay kanya na. Ano po? Ayan. Pasok po dito ang sasakyan. Ayan po siya, oh. Kinalata na po nila ng mga bato-bato. Pasok na po talaga yung 4 wheels dito, oh. Malapad po yung kanyang pagkakakalsada. Ano po? Ayan, dito po nagtapos sa part na to yung mga kinalat niya na bato-bato. Ano po? Dito po ay lupa na. Hindi po nila natapos na palagyan dito. Portion po pala. Meron po na naman doon sa bandang yon. Ayan po. Huwag po kayong matakot or magsalawahan sa tax deck. Ano po? Kasi ito pong tax declaration na to na ibinibenta ko, na ibablog ko ngayong araw, ay naka-apply po nito sa DNR ay yung po mismong nagbebenta ng property. Ano po? Ito naman po, bago ko po ito sa inyo pabayaran, ay kukuha po muna ako ng mga kailangan. Gaya po sa DNR, lot status, inalienable and disposable, para mapatunayan po natin na hindi timberland yung isang property. Then LRA, LMB, yun po ang kukuhanan natin. Okay guys, nandito na po ako sa property. Wala pa po itong 100 meters na kalsada yung pinasok po natin dito, kasi rinig na rinig ko pa po yung ugong ng sasakyan doon sa diversion road. Ito na po yung start ng area. Ano po? About po sa electricity, ayan, meron na po tayo dito linya ng kuryente. Ano po? Ito na po yung start ng area. Ano po? Ayan. Ito po yung medyo paumbok na part ng area. Ayan. Then ito naman po yung kalsada na papunta po doon kay Vice Mayor. Ito po ay dumaan mismo dito sa loob ng area natin, dito po sa ipinagbibili natin na tax deck. Ano po? Kaya ito po ay pagbaba mo ng sasakyan ay property na po. Left and right po na yan po ay property natin. Ano po yung pong binibenta ko. Okay, dito po muna tayo sa side na are. Dito po tayo muna mag-iikot. Ayan, kita naman po natin
Napakarami pong rahog ng nyug niya. Then mga takaran pa po siya. Ano po, ayan. Kaya ito pong area na to ay more on po ay nyug. Ano, ayan pa po yung kalsada. Ito na po mismo yung property. Ano po, itong kalsadang ito na dinadaloy-doy natin. Ito po ay papunta po doon sa property naman ni Vice. Ayan, siya po ang nagpagawa ng kalsada na are. Si Vice Mayor po. Then ito pong side na are, ito po yung kalakihan. Ano po? Medyo po siya umumbok ng konti. Diyan po magandang magtayo ng bahay. Kasi pagka diyan ka po nagtayo ng bahay, kita mo po yung kabuuan ng property mo. Umbok lang po siya, hindi po siya matarik. Ano po? Ayan. Then mga nyug pa rin po yan, oh. Oh, napakarami pong bunga ng nyug niya. Ayan. Then ito po yung kabilang side. Ayan, nyug pa rin po dito. Kasi ito pong side na re, pantayin po ito. Naabot ko na po yan hanggang dun sa dulo. Na-tripping ko na po ito last time. Hindi ko lang po siya na-i-vlog. Hindi ko lang po siya na-i-ere. Kasi nga po ay medyo po na-busy ako noon. Medyo kaunting hapyaw lang po yung aking ginawa. Kaya hindi ko po siya na-i-upload sa YouTube natin. Ano po? Pero po ito ay napakarami po niyang nyog. Ayan, may mga hardwood po dito sa loob na maliliit. May mga mahogany po siyang nakatanim. Then, ayan po yung pantayin. Ayan. Pantayin po yung area na yan. Ito po yung napasok ko nung nakaraan. Diretso po yan doon sa likod. Ayan, kasi po yan ay may muhunan. Nasukat na po talaga ito dati. Nga lang, in-apply na po nila ito sa DNR. Kasi yung pong nagbebenta, siya po talaga ang claimant sa DNR. Ano po, siya po ay naka-apply na doon. Hindi lang po niya naituloy-tuloy yung pagtititulo ng property kasi nga po ay dahil sa pera. Ano po, kaya medyo po hindi na po niya ito na ipagpatuloy na patituluhan. Ngayon, kung mabibili po ninyo are, kayo po ang magiging first claimant po nito. Ano po? Patitituluhan po natin ito sa DNR. Then, pag lumabas po ang titulo, dadalhin po natin sa assessor. Ipapalipat po natin yung tax deck doon sa pangalan na po ng nasa titulo. Ano po? Basta yun po sabi ko sa inyo, mag-LRA po muna tayo. Magre-research sa DNR. Although ito po'y pina-research ko na po sa DNR. Kaya po, nalaman ko na siya ay nag-apply na dati or siya na po yung claimant doon sa DNR. Kasi nga po, ito po ay pina-research ko na. Ano po, ang kulang na lang po nito ay LRA. Yung LRA naman po niya ay ongoing po yung aking pagpaparesearch sa Quezon City. Ano po? Ayan. Yan, pantayin pa rin po yung side na yan. Ayan po siya. Ito po yung kalakihan na side. Ano po? Ayan po ang kalakihan na side. Yan, napakarami po niyang nyog. Sa totoo lang po. Ito naman po, yung kalsada. Nagdalawang buka po siya ng kalsada dito. Kasi ito pong, yung pong next na property na yan ay kay Vice Mayor. Ano po? Ayan, ayun, may nandun nga po yung kotse niya sa loob. Medyo nagdalawang sanga po siya ng kalsada. Meron po ditong kalsada sa side na to si Vice at meron din po dito sa side na to. Ano po? Ito po ay dito po mismo sa ating property. Ayan. Para po sa akin, mas okay na po yung kinainan ng kalsada yung ating property. Kasi unang-una, pagpunta nyo po dito sa area, ayan na po yung kalsada, talagang pagbaba mo po ng sasakyan, ayan na po ang kalsada niya. At yun nga po, si Vice po ang nagpagawa niyan. Ano po? Yan. Pantayin po itong side na to. Ito po yung kalakihan. Ano po? Ayan. Then, ayan pa po. Napakarami pa po niyang mga nyog na hindi siya namumunga pa or mga namumulaklak pa lang. Okay po, dito po tayo na sa kalakihan ano po, nung area. Para
Makita po natin. Ano po, papunta po tayo doon sa sapa ng property. Ayan po ang mga nyug. Oh. Ayan siya. Sabi po nung nagko-kopras ngayon, nakaka 10,000 din po sila dito na harvest. Ayan, ang kagandahan po niya kasi eto kalsada na. Then yung mga nyug po kasi ay kumbaga yung iba po ay hindi pa namumunga. Ano po? Okay po, nandito po tayo sa kabilang side, yung medyo po paumbok. Ayan. Dito po yung magandang magtayo ng bahay. Kasi nga po ay kita natin yung dun, yung kabilang side na yun po. Ayan, yan po yung kapantayan na pinanggalingan ko kanina. Doon po sa may bahay ni Vice. Ayan. Ayan po ang mga nyug dito, oh. Oh. Ayan, mga mahogany. Batino po, maliliit pa. Pero ayan, marami po siyang mahogany. Okay. Ayan, dito po sa side na to ang magandang magtayo ng bahay. Ano po? Ayan, yan, sa side na yan. Then dito po sa kabilang side na ayan, medyo po siya nagpababa naman ng konti. Ayan, napakarami po niyang mahogany dito. Ayan, meron dito antipolo. Tapos mga nyug pa din. Mga batino po ay maliliit. Saka mahogany. Ayan, medyo po pababa siya ng konti. Ayan, pupunta po tayo dun sa sapa. Ayan. Ito po yung area. Naabutan po kasi namin. Nag-harvest si kuya ng yung kasama po namin ay nag-harvest ng nyug ngayon. Ayan. Ayan po ang mga nyug niyo. Napakalapit po nito sa diversion. Halos po ay wala pa po siyang 100 meters. Kagaya nung sinabi ko sa inyo kanina na nasa 100, more or less ay 100 meters, hindi po siya 100 meters. Siguro po mga nasa 70 to 80 meters po ang layo niya sa diversion road. Ayan po, ayan po, ayan. Medyo po siya umumbok dyan. Ano po, papaganyan. Okay. Doon sa sapa. Buhay po kasi ang sapa dito eh. Nung pinuntahan ko po to, hindi ko po siya napuntahan yung sapa talaga. Dito lang po ako sa nyugan pumunta. Ayan po yung mga nyugo. Oh. Okay. Ayan, dito po sa side na medyo po dito bakante. Ano po? Ayan, medyo po siya pababa pa rin po siya ng konti. Kasi nga po ito ay kulang-kulang 4 na hektarya. Kasama pa rin po. May mga nyug din po dyan. Then, ayan po. Andito po yung sapa sa side na to. Pupunta po natin dun. Ano po? Ayan. Meron po yung nung nakaraan po kasi pumunta sila dito, pinabidyo ko po yung sapa, kuya. Ito po yun dun sa may na po ito. Kanya pa rin po itong side na itong nyugan na to. Ano po? Kasi may yung pong dun sa boundaries naman po dun sa nakadikit po sa diversion road. Yun naman po ay iba na pong property. Ano po? Kumbaga po itong atin na to ay second lot. Tapos third lot po yung kay Vice. Ayan po ang mga nyug.
siya, oh. Oh, ha? Medyo po hindi talaga makita yung mga bato-bato po sa sapa. Ayun, mga buhay na bato po siya. Ayan, ano po. Ayan, nandito po ito mismo sa loob ng area. Linis po yung kailangan dito sa property na to, or dito sa sapa na to. Ano po? Ayan po siya, oh. Oh. Ayan, kahit tag-init po dito sa amin sa Tagkawayan or dito sa Quezon, ay ayan po, may tubig po siya. Ano po? Hindi ko lang po siya makikita ng husto, yung dito sa kabilang side na to. Kasi masyado pong maraming marami pong damo. Nandun po sa side na yon, nandun po yung mga buhay na bato na malalaki. Ayan, papunta po yan dito. Then dire-diretso po yung sapa na yan papunta doon. Then yung pong kabilang side na yon ay property pa. Kaya po itong sapa ay nasa loob po mismo ng area. Ano po? Yan. Ayan, dire-diretso po yan papunta doon. Sa side na yan. Then, ang property po ay ito pa rin. Ayan, may mamamahogani pa rin po dyan. Ano po? Ayan po, ito pong side na to. Kasama pa rin po itong side na to. Ano po? Medyo po madamo lang talaga dito sa likod. Then yan, nandyan po yung nyugan. Then nandito po yung sapa sa gitna. Ayan. Then ito pong side na are, ito na po yung kay Vice. Yan. Yung malinis pong yan, oh. Yan na po yung kay Vice Mayor. Okay po, ito po yung, dito po yung kalakihan. Ano po? Na side na to. Yung inaon kanina, galing po ako doon sa sapa. Medyo buhay na lang inyong lingkod. Ay. Ayan, dito po maganda magtayo ng bahay. Kasi kita nyo po lahat. Doon sa kabila, kita nyo. Din dito sa kabilang side na to ay kita nyo. Ano po? Okay. Tayo po ay pupunta na sa kalsada. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. Kulang-kulang po siya 4 na hektarya. With right of way, kita nyo naman po na may kalsada na po ang area. Pasok na po ito dito sa mismong property. Ano po? Left and right po ang property. Dito po sa kabilang side na to ay spantayin. Medyo po dito ang kaliitan. Dito po sa side naman na ito ay nandito po ang kalakihan. Nandyan po ang sapa. Maganda pong gumawa ng bahay doon kasi kita po ninyo lahat. Ayan, ang mga nyug po niya ay napakarami. Then, ito po ay nasa 70 to 80 meters lang po ang layo niya sa diversion road ng Tagkawayan, Quezon. Ano po? Okay po, once again po ako ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po yung about po sa price, mamaya ako na po ilalagay sa details ko. Mag-uusap po muna kami ng seller. Ano po, ito po ay tax declaration. Ang nagbebenta po ngayon is siya po mismo ang naka-apply sa DNR. Okay po, once again po, bye-bye. Thank you po for watching.